Wala pang grocery market na lumabag sa nakatakdang suggested retail price ang DTI, dito man yan sa Metro Manila o region. Katunayan, ang iba pang ang delata ay mabibili sa mas mababang halaga, kaya ang panawagan ng DTI. They have assured us din po that there is enough supply. Even the Department of Agriculture has also reiterated na meron po tayong enough supply. So wag tayo magpanic and wag tayo mag-hoard. Sa harap ng krisis sa langis, dagdag niya, walang rason para magpanik o mag-hoard. Pero para kay Angela Silao na namimili ng panghanda sa birthday ng kanyang tiyahin, tingin ko naman marami pa namang supply na mabibilhan ng mga basic needs or basic mga necessity. So walang masyado pang worry. bagaman hindi pa tumaas ang presyo, umaalma siya sa pagbabudget dahil mas mababa na ang halaga ng pera. Masakit pa rin sa budget. Sa pag-budget, ang hirap mag-budget. Kaya from 1,000 na mabibili mo ngayon, parang 500 na lang siya. Kung susumahin, nasa 3,000 to 4,000 pesos na ang kanilang basket. Hindi pa yan nangangalahati. Epektibo bukas, April 1 hanggang April 16, hindi itataas ang presyo ng basic necessities at prime commodities. Magtipid na lang. Makakahabol pa naman. Okay. Okay pa naman sa April 16. Okay pa. Hindi namin alam kung anong magiging reaction namin sa susunod pa after ng April 16. Pero ayon kay Secretary Roque, ilang manufacturers ay mas matagal pa ang no price increase sa products. There are some that can confirm already up to the end of the month and some up to actually 60 days. Kaya pa nila. Samantala, bumaba na ang presyo ng gulay sa ilang wet market. Partikular sa Mega Q-Mart na naglalaro sa 10 to 90 pesos na ang ibinaba ng bawat item. 10 pesos na ang baba ng sayote, talong at patatas. Sitaw at bell pepper ang may pinakamalaking pagbaba. 70 pesos na lang ang sitaw mula 130 at 160 ang bell pepper mula 250. Ngayon, papalapit ang Huwebes at Biyernes Santo. Abot kayang bilihin ng gulay, healthy na, swak pa sa budget. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Ana Pereira ng D1 1206 AM para sa Tres Tanghali ng Congress TV.